po ng live bilang magandang blessing ngayong 2014 ang atin pong kaibigan at siyempre matagal na natin kasama na practical coach, coach para sa buhay pag-ibig, estadong pampinansyal, kalagayang pantrabaho, etc. etc. Napakaraming yatang managalog ngayon mga kasama. Sensya na kayo. Okay na! May intro tayo para sa kanya. Go ahead please. Practical Living with Coach Chris Tan. Good morning, Coach Chris. Good morning, Coach. Happy New Year sa'yo. Ay, pakibaba lang, Coach Chris. Yan. Yes, good morning and happy 2014 sa ating Good Morning Metro Manila team. That's right. And how are you today, Coach Chris? Maaga yung gising mo, ha? I'm good. As usual naman, we're always... Maaga. Yes, kailangan. Oo, kasi ang sabi nila, ano yun, parts, ang dami yung kausap nating psychic, si Anthony Vivero. Meron siyang binabanggit na lucky months para sa taong 2014. Kapag ka pinanganak ka daw doon, katulad ni partner Joy, January, kasama doon sa bracket na yon, wala siyang pwedeng, kahit sa walang gawin. Lalapit ang swerte sa kanya. Pero ako napasama ko doon sa bracket na neutral months. Okay. Na November, kailangan gumising ng maaga, mag-extra effort, extra mile, talaga may extra lagi para mapasama sa lucky months. Pati extra rice siguro kasama ba? Kasama rin. Kaya kami huy maagang gumigising. So, ikaw kasamang Coach Chris, una sa lahat, personal lang ito, paano mo nakikita ang taong 2014 para sa'yo? Dapat ako, ang nakikita ko, always optimistic, yes. Of course, positive. So, more blessings, more people to help, and more happiness. That's nice. And dahil today is the first time na magkakasama tayo sa taong 2014, naghanda tayo ng episode ng Pamagat Parts Joy ay... How to start the year right. Kita Pag sinabi mo mong right, parang ang hirap. Kanan. Hindi, tama. Parang ang hirap Tama. kasi, paano mo ba uumpisahan ng tama kung unang-una pa lang naumpisan mo ng mali? Wow. Nalunod ako dun, Pards, ha? Nalunod ako dun. Pero tama yun. Paano nga paano umuumpisahang tama kung sa umpisa pa lang, dati, mali na. Oh, sige. Ito na ho si Coach Chris Tan. Coach. Yes, sabi nga ni kasamang Joy, parang kung paano kung mali na, no? Sabagay, 5 days pa lang naman. 5 days pa lang. So, meron pa tayong 360 days. Leap year ba ngayon? So, definitely, makakabawi tayo. So, sabi nga nila, I've heard over the television last night, the 2014 is the year to be positive and full of energy. So, no excuses para tayo ay masyadong mag-worry at maging negative. So, yung how to start the year right, kayang-kaya natin yan. Pero paano nga ba, no? So, siguro, bago nating masimulan ng tama, dapat pag-aralan muna natin ang ating past. So, yung unang topic natin for this morning, for you to start it right, you have to let go of the past. Let go of 2013. Ayan. Past is past. Yes. Sabi nga nila. Parang ang hirap. Parang ang hirap talaga. Oo. Kasi kapag may past ka, sinasabi, may past ka talaga eh. Mahirap daw talaga na iwasan o kaya, palimutan ang past. Bakit mahirap kalimutan ang nakalipas? Tanungin natin. Parang si Joy, merong pinagdaraanan. Pag sinabi niyang past, parang may naaalala talaga siyang pain eh. Naramdaman mo din, Coach Chris. Parang pag Feb, alam ko na kung February, alam ko na kung ano ang gagawin natin sa February, buddy. Iba yung pinaghuhugutan ni partner. I think kailangan natin bigyan ng blind date si Joy. Anyways, sabi nga ni Joy, mahirap kalimutan ng past. Pero kailangan talaga natin yung kalimutan, like kung ano yung mga pinagdaanan nating masama sa 2013, we have to let it go. Because if we still have it in our baggage, yung tinatawag nating excess baggage, that's true. Mahihirapan tayong maging positive. Kasi dala-dala mo yung, let's say kung nung 2013 nalugi yung tindahan na tinayo mo, paano ka magsisimula ng positive sa 2014 na
kikita ka sa bago mong karinderya naman. Let's say, balak mo magtayo ng karinderya. Oo. Kung ang iniisip mo, hindi ako kikita kasi yung last year nga na tinayo kong maliit na sari-sari store. Bumagsak eh. Oo, nalugi ako doon eh. So, mahirap, 'di ba? So, paano ka magiging positive ngayon? Paano ka magkakaroon ng tamang diskarte kung ang palagi mo lang iniisip yung failures mo noong 2013? Ganon din naman sa buhay pag-ibig. Yung parang, ewan ko ba, kung pinagdadaanan ni Joy itong pain sa love. Mukhang hindi naman, Hindi nakalagpas na naman. siya. Oo, Oo, nakalagpas na. nakalagpas na. So, for mga dun sa mga broken-hearted, paano ka naman makakahanap ng bago mong partner? Kung ang iniisip mo lang, hindi, linoko ko noong 2013, so definitely, siguro ngayong taon, mauulit na naman yun. So, kailangan nating kalimutan, iwanan, sa nakaraang taon, yung mga masamang pinagdaanan natin. For example, yung mga biktima ng Yolanda. Ayan. Yes. Na talagang syempre hindi maiwasan na hindi mo basta-basta makakalimutan na nawala na halos lahat sa'yo. Mga kamag-anak mo din. Mahirap din yan. Aha. Tama naman yun. Pero ang nakikita ko nga, when I see the news, especially nitong nakaraang Pasko at nung New Year, doon mo makikita napakagaling talaga ng disposisyon ng mga Pilipino pagdating sa problema. Makikita mo sa kanila kahit na nung last month lang, November lang nangyari yun, very fresh. That's right. Pero nandun na yung kanilang optimism na malalagpasan natin to. Sabi nga nila, kahit kapiling ho namin yung mga bangkay dito, kami po ay buhay ang pag-asa. Na ang NBI ay kikilos pa rin. Hindi sila nawawala ng pag-asa. Letting go of 2013, nabanggit ni kasamang Joy, Coach Chris, itong pangyayari sa mga biktima ng Yolanda. So ang unang-unang pinakamahirap talagang tanggalin sa nakalipas yung pait, yung pain, yung sakit. Tama. 'Di ba? At iba't ibang aspeto yung pain na naranasan natin. Yes. Yung case mo kanina sa negosyo. Plus, segue tayo sa pag-ibig na marami rin ang painful experiences diyan, 'di ba? Yes. At sa career, marami rin nasibak ng 2013. Yes. Hindi na napasama sa sa gobyerno, yung pag-streamline nila, effective na eh. Daming wala ng trabaho po. Lalo na sa school. So kung kasama kay man doon, bumagsak ka, just the same ang payo mo, let go of all those pain for 2013. Yes, ang sabi nga nila, what doesn't kill you makes you stronger. That's nice. Sa pain, pain, let go of pain. Let go of the pain. Okay. Ano itong kasi minsan, kahit maganda ang sitwasyon, sometimes even good times, are you telling us na i-let go rin yun or paano? Oo, hindi naman na talagang alam mo, good memories are always treasures, Okay. Yan yung sinasabi natin na kailangan ilagay mo yan sa baul dahil yan ang magpapagaang ng buhay mo, yung balikan mo yung magagandang nangyari sa buhay Parang mo. tumitingin ka lang ng album. Yes, ng mga travels mo, Oo, sige. correct. Pero minsan, ang too much of dwelling on the glory days, yung let's say, na-promote ka noong 2013, sobrang hanggang ngayon, dala-dala mo, na-promote ako. So, alam ko na 2014, pwede na ako mag-petics kasi napakita ko na kay bossing na magaling ako. Yun yung mali. Yun yung maling hold on to the glory days of 2013 naman. Kasi meron tendency na pag masyado tayong nakafocus sa magandang nangyari sa nakaraan, baka naman malunod ka dun sa fame and hindi mo na magawa yung dapat mong gawin na effort for 2014. Di ba, ang sabi nga, maraming nalulunod sa kalahating basong tubig. Yes. Oo. Kumpiyansa ka na masyado sa sarili mo, parang gano'n, Coach Chris. So, that's another way to look at it, Pero mapunta naman tayo sa ibang bagay. Let's say, talagang nagkaigihan kayo ng boyfriend mo, naging asawa mo na, noong 2013. Ngayon, pinabayaan mo na ang sarili mo. Ngayong holiday season, kumain ka ng kumain. So, that's another way na parang dahil naging kampante ka na, dahil noong 2013 na, pangasawa mo na yung Prince Charming mo, pinabayaan mo na yung sarili mo. So, which is not also good. So, even the good things, if we dwell on it too much, that's also bad. Meron din pala siyang hatid na hindi maganda, no? Yes. Parang sinasabi, lahat ng sobra ay masama. Natumbok mo kasamang Joy, na talagang ganun nga. Umagri yung robot. Oo nga. Ngayon, paano yung moderation? Pwede bang moderation lang?
babalikan ko yung maganda nangyari, naging masipag ako, na-promote ako, okay si boss sa akin. Pero hindi ako magtatagal masyado ron. Yung tama lang ba? Moderation lang. Correct. Pwede yung pambalanse. Yes. Sabi mo nga, Mas gagalingan ko pa ngayon 2014. Oo. Para bang inspiration, ano? Okay. Diyan pumapasok yung paano mo ba mababalanse na past is past, pero yung good times, balikan mo, pero wag ka masyadong mag-focus naman dun sa good times na hindi ka na productive, ano? So, magagawa mo yan by learning from your past experience. Learn from it. Learn from it. Meaning, pag hindi maganda yung nangyari sa'yo nung 2013, matuto ka. Let's say, kung ang hindi magandang nangyari sa'yo is na-traitor ka ng kaibigan mo. Siguro, ang kailangan mong matutunan dun, be trustful to people who are worthy of your trust. And be very careful then to whom you will give your trust. So, yun yung parang lesson na natutunan mo dun sa bad experience na yun. Ngayon, maiba naman tayo para naman dun sa magagandang nangyari sa'yo. Let's say, nagkabati kayong magkapatid. Let's say, 10 years kayong magkaaway. So, syempre, maganda yun, ano? Magandang nangyari sa 2013 na nabuo ulit yung pamilya nyo. So, ngayon, siguro, from that good experience, ang pwede mong matutunan, you have to take care of your relationships. Ayun. That's very nice, ha? So, ibig sabihin na ay kalimutan mo na yung nakaraan, yung mga magandang memories, balikan mo, pero lalo mo bang pag-iigihan at magagandahin at matuto ka dito sa nakaraan. Yeah. So, eto na. Past is past. Pasok na tayo ngayon sa 2014. Nako, ito na, bagong taon na. Ito na. Next na tayo. Paano? Paano ba natin planuhin? O anong susunod na gagawin natin? Yes. Diyan pumapasok yung kaninang pinag-uusapan natin kasama si Comparing Nap at yung isa nating estudyante dyan, ano? Na pumapasok ang New Year's resolution. Parang usong-uso pa rin talaga, no? Yes, uso pa rin yan. Buddy, enjoy. Talagang in na in yan, hindi na out yan. Yan. Malala ko kasi nung nag-aaral pa lang tayo. Talagang yan at yan, yung unang kapag pasok mo 2014, unang klase, yun at yun ang tatanungin ng teacher eh. Ano ba yung New Year's resolution mo? Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Pinapasulat pa nga tayo eh. Formal team. My New Year's resolution. 5 paragraph. Pagkatapos ng taon, walang natupad. Ang definisyon ng New Year's resolution para sa isang Coach Kristan? Ang New Year's resolution, kung ako tatanungin mo, it's a good guideline on what you should do for this year, and not only for this year, in your life eventually. Kasi remember, what happens this year and what happened in the past years of your life defines you as a person. So, kung meron kang gustong magandang mangyari sa buhay mo para sa taon na to, you will harvest the fruits of it even after 2014. After 2025, makukuha mo pa rin yung benefits kung talagang nasundan mo yung New Year's resolution mo. Example, napakaganda ng New Year's resolution ni Comparing Nap. Magaling. Which is about health. Ano? So, kung talagang masusundan niya na eventually, kasi ngayon, 3 sticks a day na lang siya. Kung talagang masusundan niya yun na hopefully, by 2014, ma-eliminate niya no stick a day. No stick a day. Just chicks. Hirap yan. Ang galing, ha? Just chicks. No more sticks. Just chicks. No stick. Okay. Talagang kahit after 2014, talagang si kasamang Nap ay magiging healthy na. So, hindi lang pang 2014 ang magiging benefit sa kanya nung New Year's resolution niya. Dapat ganun natin nare-realize kasi ang tao kasi, they tend to dwell on New Year's resolution only for the year itself. That's correct. I mean, para lang sa taong ito. But yung binabanggit mo, Coach Chris, para sa ating lahat, ay beyond 2014 or any particular year. Yes. Lagpas pa dapat doon, projection. Hindi, at saka kung masimulan mo ang mga magagandang plano mo by this year, sabi nga nila, words can become habits. So, pag palagi mong sinasambit ang isang word, nagiging habit yan. Let's say, palagi mong sinasabi, masaya ako. Magiging masaya ako for 2014. Nagiging habit mo na yun eh, na oo.
Ilang beses? Napapansin mo, nagiging habit mo na, hanggang Hanggang sa- maging attitude mo na siya. Kaya So- beyond 2014, 2015 na, 2016 na, naging Hanggang sa 2030 forever na. yan. Naging attitude mo na siya. So, ganun nagiging siya. habit daw naman ang isang bagay. Ilang beses mo ulit-ulitin? 30 araw daw ba? Wala kasing magic Wala formula, magic buddy. formula. Kung meron lang, siguro lahat Kaya tayo nga, ginawa diba? na natin yun eh. Kasi kung constantly ginagawa mo isang bagay sa loob ng ilang araw, magiging habit mo na raw yan. Pero yung binabanggit mo, walang particular na bilang. For Yes. as long as inisip mo, gagawin mo, Oo. tuloy-tuloy mo, yun na yun. At may disiplina, no? Yun ang Okay. pinaka-importante. Isa po- Importante yung disiplina, pero pinakamahirap yan. Yun nga lang, Oo. challenging parts. Yes. Nakalagay dito sa amin pong sinusundan lang para hindi kami maligaw din sa paghatid sa inyo ng usaping ito. Pagkatapos po, kasi nga ang ating nilalayon is how to start the year right. Una, pag past, that's past already. I mean, yung nakalipas kung pwedeng napatawad, kalimutan, napatawad. Kung both, pwede mong gawin, fine. And then matuto tayo sa lahat ng pagkakamali. Pangalawang mahalagang bagay ay ang pagkakaroon po ng plano. 'Di ba, Coach Chris? Yes. And ito na yung New Year's resolution Yes. para sa ating lahat. Paano gagawing tama ang New Year's resolution ba? Yun. Kaya Oo. maraming hindi naniniwala na sa New Year's resolution. Kasi sa dami-dami ng taong nakalipas sa buhay nila, gagawa sila Oo. ng New Year's resolution. Yung iba nga excited pa lang. Oo. Pasko pa lang gumagawa na ng New Year's resolution. Meron na. Pero, pagdating ng mga February pa lang, nakalimutan na nila. Mhm. 'Di ba? So, paano? Ang ganda ng tanong mo, buddy. Paano ba nagagawin mong tama ang New Year's resolution mo? Unang-una, importante na isulat mo. Huwag mo isulat sa isip mo. Oo. Nako, Isulat tatanong mo. Sa isip, hindi pwede pala. Oo. So, pwede kung doon sa bed mo, o Oo. doon sa pintuan pala. Oo. Napuno ka Nare-remind ka lagi araw-araw, parts, no? Pag-gising, magulat na, pati sa cellphone, reminders every day. Yes, Pwede rin. yun. Meron 'di ba tayong tinatawag sa opisina pag nagtatrabaho tayo sa opisina, to-do list. That's right. So parang dapat may ganun din tayo sa Ano New yung Year's mental resolution natin. explanation? Ba't kinakalam mong isulat? Gusto ko yan tanong mo, buddy. Ito, pag nag-executive ako, coaching ako sa opisina namin, at sinasabi kong kailangan tayo magkaroon ng vision board. Ang vision board kasi kung ano yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo, no? Let's say, bahay. Magagawa ka dyan ngayon ng picture ng bahay. Kotse. Okay. Gagawa ka ng picture ng kotse. Parang ganun din yung sa New Year's resolution, di ba? Bakit mo linilista? Ano yung scientific explanation nun? Kasi, di ba nga ang sinabi ni Kasamang Joy, napakahirap ng disiplina. So, a physical reminder is very important for you to be focused. Yun yung isang Ayun. magbibigay sa'yo ng paraan na minsan naliligaw ka na. Let's say, ulitin natin, ano naman, yung kasama natin kanina na estudyante. Yung bago nating EP na Yes. si Windel. Si Windel. Ayan, Windel ayan. pala pangalan. Oo. Si Windel, sabi niya, gusto niyang mas mapalapit kay Lord. Sana naman wag kaagad kunin si Windel ni Lord. O kaya gusto rin, Hindi mo ganun yung palapit, ano? gusto rin daw ni Windel na magkaroon talaga ng boyfriend. Huwag daw magmalang sobra. Oo. Resolution Ng niya. boyfriend. Yes. So kasama sa dream board, vision board niya yan. Oo, na boyfriend or Oo. lagyan natin ng picture ng church. Yan. 'Di ba? Kasi para paggising ni Windel kada umaga, Oo. lalo na pag Sunday, Oo. makita niya, ay oo nga pala. Ang gwapo talaga. New Year's. Si Piolo. Si Sam. Dream board talaga. Oo. So yung isip mo pala, yung brain mo, na mapoprogram mo kung nakasulat. Yes. May focus yung brain mo. Oo. So, yun yung Alright. importansya niya. Nakikita mo pa. Oo. Okay. On a more scientific way, if you would allow me, no, Yeah, please. Coach. Joy and Buddy. Yan yung tinatawag natin sa psychology that our brain is comprised of two parts. One is the conscious part, which is tayo ngayon, nag-uusap tayo, naiintindihan yung sinasabi ko kasi yung conscious brain natin ang gumagana. Pero ang mas malaking parte ng brain natin is yung subconscious. Subconscious. Oo. So, kahit na let's say hindi mo binibigyan ng pansin talaga yung listahan mo ng New Year's resolution, dadaanan mo lang. Hindi mo talaga binibigyan ng pansin. Isang mabilis na sulat lang ba? Oo. Daan. Pumapasok yun sa subconscious mo.
And yun yung parang nagbibigay sa'yo ng hindi ka aware, pero mas nagbibigyan sa'yo ng focus or direction. Parang kang kinakatok lagi ng mga ganun, no? Yes. Pinaprod ka. Naintindihan ko na rin yan kasi alam mo partner, no, Coach Chris, meron din tayo no, yung mama ko. Ay, sinusulat yan. Si Nanay Delia. Dinidikit niya yan sa akin. Oh? O siya lang, sulat kamay niya yan. Di ko pinapansin, pero every now and then na nababasa ko, ayun pala yung meaning. Ayun pala yung message. Ganun pala yung importansya. So, mas working yung subconscious natin. Yes, opo. Kasi mas malaking parte po yan. Pag nakita natin ang isang diagram ng ating brain, makikita natin halos 1/3 lang ang ating conscious, pero 2/3 Malaki. ang ating subconscious. Kaya pala yung listahan ko, ilang linggo na yun, Pards, Coach Chris. May nakalagay doon sa gilid, hindi ko naman masyadong siniseryoso. Daspan. Tapos yung isa, yung isa nakalagay, umalis ting-ting. Kaya kanina, pagdating ko ng Guadalupe, diretso ako sa palengke. Bumili na ako, Coach Kita Chris. mo na? Grabe, ang tagal na nun. 2 weeks na. Daspan, kulay green, red. Tapos walis ting-ting. Ay, salamat Lord, nabili ko na rin. So, lumaya yung isipan ko, Coach Chris. Okay. Subconsciously pala, pinaprod ako na bumili na. Oh. Correct, Kasi nasa correct. listahan. Oo, yes, Okay, yes, that's it. yes. That's the explanation. Oo. Ano itong ililista? Hindi, ang ilista natin, Oo. pwedeng katulad kay Nap, Okay. 3 sticks a day. Pero talaga? pag sinabi nating ilista natin, let's say, gusto kong maging mas mabuting estudyante. Yun. Kasi para sa mga estudyante natin, mag-aaral akong mabuti. Hindi ba sa general, Coach Chris, statement? Dapat doon kasi specific. Tama yun, pwedeng specific. Doon ako papunta. Okay. Pag sinabi nating specific, hindi lang yung action. No? So, katulad doon sa estudyante, mag-aaral na akong mabuti Oo. para sa 4th quarter, from 75 ang grade ko, ma-increase ko na to 76. Yeah. Pero, Ayos ang pag-akit mo. oo, Boy. one step at a time. Okay. Di ba? Okay. At least, manageable ang expectation. So, Okay. ibig sabihin, be particular in detail, kumbaga. Para at least maintindihan mo ikaw din mismo. Yes. At hindi lang dapat sa action. Ngayon, yung sinasabi ko na, wag lang specific sa action. Which is, in-increase mo from 75 to 76. Hindi tama yun. May time element. Kung napansin yung sinabi ko, sa 4th quarter, dapat ganito na. So, sa ibang bagay, let's say, sa mga misis naman, babawasan ko na ang pagiging chismosa ko. Naku. Kaya, sa March, imbis na 5 oras akong nakatambay sa tindahan ng Aling Neneng, ay gagawin ko na lang 2 hours. Dapat Yeah. merong time element, March. March. Bakit? Kasi yun dun bumabagsak ang New Year's resolution. Ayun. Kapag ka walang timeline. Yes. Oo. Oh. Exactly. Pag wala kang binigay na palugit sa sarili mo, nagiging kampante ka to the point na naglalaks ka na at sa makalimutan mo na. Oo. Oh, Correct. boy. So, dapat mo i-challenge talaga yung sarili mo. Mag-set ka ng timetable, ha? Yes. Mhm. Ano yan parang trabaho lang din yan. Oo. Let's say, ikaw ay isang karpintero. Okay. Let's say, ang iyong foreman ay sinabing kailangan tapos muna ang pagpipinta mo Mhm. sa Biyernes. Mhm. Siyempre, ikaw, bilang binigyan ka ng deadline ni bossing, Mhm. tatapusin mo. Ganun din tayo. Kasi, regardless kung alam natin ang dapat nating gawin, let's say, hindi na masyadong kakain ng putok-batok, Mhm. hindi na masyadong iinom, pero, nasa listahan mo lang, asahan mo, next year, nasa listahan mo pa din. Mhm. Dahil hindi mo linagyan ng time frame. Nako, dapat pala may time Oo. frame. May timeline, Yes. meron kang target Oo. na day o kay date. And be realistic din sa time frame mo. Kasi baka masyadong closer naman yung pagkakamit mo ng deadline na yan. Eh, baka mahirapan ka din, di ba? Hindi Diba, mo rin gusto kong kakayanin. magpapayat sa Pebrero bago mag-Valentine's Day. 32 na lang yung aking waistline. Mahirap yan! Mahirap po yan, ha? Yung tama lang. Mahirap yan. At least may leeway na konti lang. Oo. Huwag ka na masyadong So, meron strict. kang papel na pagsusulatan ng kahit anong klaseng papel na yan, may checklist ka rin. Parang checklist, Yes, di ba? oo, tama. Checklist, yun po talaga. Oo.
nakasulat. Okay. Kung alin na yung nagagawa mo at hindi. Oo. Parang bucket list lang ba? Di ba Okay. tayo sa buhay, parang may tinatawag tayo, eto ang gusto kong magawa bago ako mamatay. Bucket list. Tapos iisahin mong i-check. Oo. Ganon din ang New Year's resolution. Check Para mo meron din. kang sense of fulfillment. Yun ang masarap, Coach So, Chris. i-check mo din. Mm. Importante din yan. Yes. Halimbawa, ako, magbabawas na ako ng kape from 5 to 3. So, nagawa ko na siya. Check ako doon. Okay. Alright. Yes. Pangalawa kong gusto, kakain ako ng maraming prutas at gulay. Nagawa ko na rin. So, check na naman ako doon. Mukhang very good ka kasamang body. Oo, at hindi na ako masyadong bibili ng mga junk foods. Pwede rin yan. Pwede Checklist. rin. Tama. Sense of fulfillment, mga kasama. Ngayon, yan po yung New Year's resolution, yung pagpaplano para dyan, kasamang Joy at saka Coach Chris. Dadako kami mga kasama dun sa aspeto ng personal, kasi plano po yung pinag-uusapan for yes. 2014. Yung financial na aspeto, and syempre yung reward, meron din dito ha. Babalik po kami sa ilang saglit. Diyan lamang kayo kung may mga text, tanong, cellphone numbers namin ay dati pa rin. Unahin ko na ang Sun at 0942. Aling Pepang, pakisave mo na sa phone book ha. 570-0106. Ayan, para naman ho sa ating hong sa smart naman ho tayo. 0921-431-1044. 0927 sa Globe at ano yung TM? Ano nga yung TM? Touch Mobile. Kayo talaga trademark ang sasabihin nyo. 0927-650-6795. Uy, pwede rin nyo kami hong Tawag. i-add. O pwede rin ho kami kayo mag-send ng message sa ating hong account. Sa Ay, nga Facebook pala. ko yan. Oo, marami tayong nga mga pala. nagde-text at chat ho sa atin. Kay Pitikay, good morning Pitikay. Morning. Kumusta ka? Kabayan. Ayan, sa facebook.com. Ayan, good.dzxl at facebook.com. Si Coach Chris, friend na natin siyempre sa Facebook yan. At siyempre lahat po na, ilan na ba, Windel, ang ating friends? Nasa 800 na? Nadagdagan ng isa. Kita mo, ano yung goal natin? Ano yung ating specific goal para sa New Year's resolution ng Facebook? From 758, next 2 weeks, 759. Okay, sige. Next week, mga ilan ang target mo? Nadagdagan ng isa. 800. Ayan, specific talaga. Good luck, ha? Babalik po kami mga sama. Diyan lamang kayo, ha? Tawag, text, tanong sa Facebook, online. Thank you, mabuhay. Oras naman natin sa DZXL 558 Philippine Standard Time. Tatakalas 9:40 na ho ng magandang morning. I brush my teeth 3 times a day. Sa 365 days a year, more than 1,000 brushing yun. Naku, ninipis ang ngipin ko. Use extra soft and gentle Helloa toothbrush to protect your teeth. Aloha! It's now my toothbrush. Helloa toothbrush brushes gently on your teeth. 558 DZXL. DZXL. Good morning, Metro Manila. Badio Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Nagbabalik po tayo mga sama. Ang bilis ng oras. Kanina 7:30 in the morning. Ngayon 9:41 na in the morning. Good morning! Dami pa nating babatiin. Bati nga muna tayo para mabawas-bawasan to mga sama. Congratulations Subaga. Yan, importante. Good morning! Happy birthday! Today is January 5, Pards, no? Tama? Yeah. January 5, birthday na mga sumusunod. Birthday ni Marie Aifa Season. Happy birthday. Si Bon Ramirez, birthday din today. And si Judith Grateja, birthday din. Pati si Miss Maynelyn Maribohok. Ayan, Maria Regina Ruiz, birthday din. At saka si Elizabeth Anyaya, birthday Ayan. din today. Belated happy birthday sa aking hong best friend. Yan ho sa Saudi Arabia. Ayan.
Ayan, lagi rin yung sumusubaybay sa atin, si Jelly Bidiga. Kailan siya birthday parts? January 4. Ayan. At January 2 naman kay Aristotel Anchado, ang ating home batch. Ayan. At bukas, January 6, sa ating home friend din, si Lenny Rose Mabutas. Advance. January 6. That's right. Advance. Tomorrow. Happy birthday. And kahapon ho, January 4 ay nag-birthday si Jenny Bongol, unbelated din. Alberto Soria, Jinky Maliit. Ay Jinky, Jessica Avila, Julie Alba, Sara Hermosa, Sharon Romero, si Miss Cindy Gragas, birthday din kahapon. Sa si Cherry Limonco. January 3 sa listahan natin, nag-birthday si Beverly Caparas, si Ate Brenda Pantalyon, dati nating kasamahan dito ng PA, nag-birthday din pala kahapon Brenda, ha? Happy birthday. And si Joanna Vallejo. Noong January 2, nag-birthday si Kate Cunanan, Geneva De Leon, ating kasama si Angel Ronquillo, birthday January 2. Salamat! Doon sa merienda din kahapon eh. Ganun ba? Oo, Ay. nagpamerienda dito. Salamat Angel, Belated ha? happy birthday, Angel. O, pareho pala kami yung January. Kaya lapitin daw kayo talaga eh. Lang. Kahit Lapitin. daw Kaya tumayo lang kayo. Talaga. Tumayo sa isang tabi. Lapitin daw talaga kayo. Belated. Tabi-tabi lang. Kaya nga part, saka yung swerte, nandyan daw sa inyong tabi lang. Kaya ako lagi naglalapit sa'yo. Annalise Aguirre, belated happy birthday. Jo Marie Billones, Jessica Emilia, kahapon din January 2, mga kasama. Grabe yung listahan ko dito, isang linggong pagbati ng birthday. January 1, New Year, birthday ni Joanne De La Roma, si Kevin Gayo, si Jan Eric Balandra, at si Maureen Makidang. And 31 on December, last year, okay na. Ayos na tayo dyan. Tomorrow, advance happy birthday sa only sister ko, si Ate Ani Tupas. Ate Ani Oberas Happy birthday Tupas. po! Happy birthday! Blessings, Ate Ani. DZXL. Good morning, Metro Manila. Engineer Well, intro nga ulit, yung magandang intro para kay Coach Chris. Ang galing mo talagang pumindot dyan eh. Sige, here we go! Practical Living with Coach Chris Tan. That's right. Thank you, paring Roel. Balikan ho natin masama live sa studio ngayon 2014 episode bagong taon ng Good Morning Metro Manila, ating resident coach, practical coach, Coach Chris Tan. Coach Chris, balik tayo. Yes, so Happy New Year ulit sa ating mga listeners, ano? Baka may babatiin ka ha, i-segue mo na. Wala ka Oo, ang babatiin ko lang ay ang ating mga friends sa Practical Coaching by Chris Tan Team, and of course my mother who always listens to DZXL, Gloria Baby Tan. Oy, Ma'am Gloria. I love you, mother. Morning. Morning po, Happy Ma'am New Gloria. Year. Sakto pala yung music na tinutugtog ko, ano? Ma'am Gloria, Mami Gloria, good morning po sa inyo and bless you more, ha? And we're happy and blessed to have Coach Christian with us sa XL. Now, ito na. Past is past. Bahagi po na unang talakayan natin kanina. Let go of 2013. Ano mang pain yan. At huwag masyadong mag-dwell or bumabad po sa mga magandang bagay dahil maging kampante ho tayo. Matuto sa lahat ng pagkakamali. Pangalawa, magkaroon tayo ng plano. Kabilang dyan yung New Year's Resolution Parts Joy. At ito na yung tatlong bahagi na gusto nating mapagtalakayanan natin. Yung personal. Ano bang plano natin for 2014? Yung Yes. personal na yan. Oo. Siguro kasi ang gusto kong i-share sa ating mga tagapakinig is when we come up with New Year's resolutions, meron talagang mga parte sa buhay natin, aspeto ng buhay natin na palaging kasama. Unang-una, personal. Sa mga nagtatrabaho, financial. So, sa mga nag-aaral naman, yung financial, parang more on preparation to have a business or to have a job. So, pag-aaral. Pwedeng financial / pag-aaral. Ngayon, pangatlo, you also have to reward yourself. So, unahin natin yung personal. So, sa personal, ito yung mga New Year's resolutions na would benefit our health and our personal relationships. So, pwedeng for 2014, sabi ko nga, parang ako, napakain din ako ng madami ng holidays eh. Ako din. Parang, ang sisikip din ng pantalong ko kanina, parang wala na ako magamit. Parang pareho tayo. Ramdam mo din, Parang ha? pareho tayo, Coach Chris. Ang dami ba yung usalad ng inupakan Yes, eh. oo. So, dyan papasok yung
mag-e-exercise ako. Ayun! Ako sa Monday, simula na talaga. Promise. Ako Yan. naman sa birthday ko. Birthday mo pa. Kailan ba ang birthday mo, Joy? Sa birthday. January 12 pa yun 12 pa. Naku, advance happy birthday, kaya- Joy. So- Kaya kainin ko na yung... Sige, go, So kakainin mo na lahat bago ka mag-birthday. Kasi pag sa birthday ko yan, may Meron pa rin, yan, syempre. Merong pagkain yan paano yung parts? May pahabol pen after your birthday. Oh, Decided ka na talaga. Oo, After decided. 12, go na, exercise. Yan na. Exercise. Pwede rin naman Sige. yung medyo pipiliin mo na ang mga kinakain mo. Oo. Pwede At pa least rin may- kumain, pero medyo healthy Pili na na. lang. At least may timeline, di ba? Yes. Specific ka. Na-apply na kaagad ni Joy yung timeline. Para Na si Windel, after... magpapapayad daw si Windel bago din ang birthday niya. Kailan pa? January Next ka ba, year. Windel? Next year ata siya eh. So, next year pa. April pa eh. Malayo pa. Okay. Dapat makasabay ka na kayo kay Joy. Now, go ahead, Coach Chris. Oo. So, ngayon, sinabi natin personal, hindi lang yan tungkol sa health. Tungkol din yan sa personal relationships natin. So, let's say, may kagalit ka. Kagalit mo, let's say, yung iyong ka-opisina, office mate mo. So, pwede mo ilagay dyan sa New Year's resolution mo, magbabati na kami ni bossing. Si boss pala ang kagalit mo. Masamang galitin ang boss mo dahil baka mawalan ka ng trabaho. Baka hindi niya perma yung leave mo. Yes. So, pero dyan din pumapasok yung mga lovebirds natin kung balak ng magpakasal. That's part of, hindi naman natin sinatawag na New Year's resolution but your plan for 2014. At Diba? least may plano, di ba? Yes. Okay. Sa personal yan, Coach Oo. Chris. Okay. Sa financial. Yan. Dapat yan talaga pagplanuhan. Kung ako ang tatanungin nyo, ano ba ang New Year's resolution ko is to save more. Ano? Kasi parang napansin ko nung 2013, nakaipon, pero siguro you spent more. Oo. More than what? More than what you saved, What you ano? save. Oo. Okay. So, syempre, in preparation for our future, dapat mag-save, ano? So, ako yun, ano? Pero sa iba naman, pwedeng ang kanilang plano ay lalo kung palalaguin ang aking negosyo. Paano? Kung ikaw ay isang mangingisda, baka balak mong bumili ng isa pang bangka. Diba? Or bumili ng yes, ano? Tapos kung ikaw ay merong mini karinderya, baka gusto mo magdagdag ng dati, paris-paris lang. Baka ngayon gusto mo meron ng konting pansit, Yan. 'di ba? Pwede yung mga ganun di ba? Pag nagtatrabaho naman, pwedeng yun nga, yung savings, ano? Pag every 15, 30, medyo... Magsubi ka na. Oo. Magtabi Diba? ka na para sa sarili mo rin. Paano naman kung ikaw ay nagtatrabaho, Coach Chris, at syempre kulang nga, no? Yung... Tama lang o ano? Kulang. Kulang Kumbaga, talaga. Kulang Naku, delikado yan. Yung sahod mo, doon sa ginagasto mo everyday, paano ka makakapag-save niyan? Alam mo, yung sinasabing kulang, pwede mong palaging i-claim na kulang eh. Tama. Doon tayo pumapasok sa, kung wala pa yung opportunity na ma-increasean ka, medyo mamalugtot tayo para maging sapat or magkaroon ng excess para makapag-save ka. So, ibig Bakit sabihin, nga ganun, no? pumapasok pa rin yung disiplina. Yes. Ang Tama. hirap nga ano, sabi mo. Oo, parang ang sarap-sarap yatang bumili ng bagong iPhone. Kaya lang hindi pa ako nag-i-increase sa sweldo. 'Di ba? Dagdag gastos. Yes. So, disiplina is... Oo. Ay, nako. Nakuha na kaagad ni Joy. Pwede na mag-financial coach si Joy. Pwede na. Paano ba ang sistema kapag financial ang pinag-uusapan sa bagong taon? Paano mo sisimulan ng tama? Like, dapat ba wala kang utang? Alam mo kasi Imposible. ang utang, lalo na, kung let's say, bumili ka ng bahay last year, Oo. at in-enroll mo sa pag-ibig at 30 years to pay ang kinuha mo. That's Talagang papasok ang taon at papasok ka may mga loan susunod ka. na taon, may utang ka. Okay. Pero hindi naman masama ang utang as long as That's right. May good... yung pinagdadalan mo ng pera mo is karapat-dapat. Mm-mm. 'Di ba? So, hindi para sa akin, kung may utang ka, hindi naman not necessarily hindi mo maganda sinimulan ang financial year May mo. good debt na tinatawag Yes. di ba? Tama. Ngayon, paano natin masisimulan ng tama financially? Again, plano. Okay. January pa lang, ialat mo na, ito ang budget ko sa pang-gimmick, ito ang budget ko para makasave ako, para mabili ko yung bagong iPhone or Samsung na tablet. Ito ang ibibigay ko sa aking pamilya. So, ano na rin tayo, magkaroon ng listahan. Right. Yes. Okay.
Ang hirap malamig. yatang ilista dun, ano? Kakain ako dito sa bagong restaurant ito. Joy, sama ka. May bagong bukas dito. Yayayain natin si kasamang Joy sa January 12. Opo, but seriously mga kasama, alam nyo kasi pag walang pera, malaking problema eh. Oo. Yan ang totoo niyan. Kahit paaminin nyo na yung iba sasabihin mo mukhang pera dahil puro pera nasa isip. Pero come to think of it, practically, pag wala kang pera, may problema ka talaga. Yes. Ako, Diba? palagi ko sinasabi yan. Oo. Hindi ko sinasabing ang kaligayahan natin ay Nakasalalay. umiikot sa pera. Tama yun. Pero kung wala kang pera, Malungkot ka rin. yes. Pero at least kung may pera ka, kahit kakonti, kaya mo yan. Nagawa ng paraan. Yes. For as long as may pera ka din lang. Kahit konti lang. Kahit konti, mapagkakasya. Oo. Ganyan ang Pilipino, masama. Okay, so yung pagsusubi siguro, pagsisave kahit piso-piso araw-araw is bahagi rin ng New Year's resolution ng iba o ng ilan o ng marami. Hindi natin alam. Like ako, gusto kong magsubi rin araw-araw ng kahit magkano buhat sa aking baon. Para kahit paano minsan naubusan ka rin eh. Yes. Diba? Kasamang Coach Chris. At saka may mga emergency ka na Iyon. gastos eh. Minsan may lalapit sa yung kamag-anakan mo o relatives, Yes. diba? Na hindi mo naman mapahindihan dahil minsan lang lumapit. May mga tao kasi minsan lang lumapit sa iyo. Hindi mo naman mapahindian. Ano po? Hindi naman sa dahil sa naiya kang ayaw siyang pahiramin. Kaya lang talaga alam mo naman kailangan niya. Oo. Correct. Reward. What about this one, Oo. Coach Chris? Yan ang madalas nating makalimutan, ano. Pag tayo'y nagsisimula ng taon, akala natin always to improve ourselves. Para bang puro pasakit, dahil syempre pag sinabi mong New Year's resolution, magpapapayat ako. Hindi naman talaga ganun ka-appealing ang hindi kumain ng madami, ang mag-exercise. Pero kasama sa pagpaplano natin para sa bagong taon, dapat din meron tayong para bang price para sa ating sarili. Let's say, kung ikaw ay mahilig sa gadget, pwede mong i-target na by October, bibili na ako ng bagong iPad. Bibili na ako ng bagong laptop. Diba? Pwede naman yun eh. Kasi it's very important. Sa buhay, life is good and God is good. Amen. God doesn't want us to always suffer. Na parang we're just working too hard. Gusto ng Diyos mag-enjoy din tayo. Okay. So, That's true. kailangan din pala ng mga ganyan. Yes. Huwag ka naman masyadong maging martyr. Kumbaga, Wow. Drive yung sarili mo. bigyan mo naman sarili Wala mo. sa tama. Kahit paminsan-minsan lang. Yes. Tama. Di ba kaya nga ang pananaw ng iba, ewan ko lang kung practical siya o talagang justification lang dahil magastos sila. Kaya nga ako nagtatrabaho eh. Di ba yung iba ganun ang sistema? Pura ko kayod eh. Wala naman ako ibinibigay na reward sa sarili ko. Kawawa ang pakiramdam ko. Correct. Pag may bago kang sinturon man lang, nako, magtatakin ka talaga ng bongga. Tama. Kaya importante i-reward ang sarili ko. Chris, tama. Very important yun. And maidagdag ko lang, Yes, please. ito rin ang magpapagana sa atin sa buhay. Alam mo, may tinatawag. Yun, tama. Yun. Magpapagana sa'yo. Yan. That's the term. Kasi Gaganahan ka. meron tayong term na burnout. Okay. Yung pag ikaw ay trabaho ng trabaho, at ang sinabi kong trabaho, hindi lang yung nagtatrabaho na padre de pamilyang pumapasok or nagnenegosyo. Pati si nanay na nasa bahay, Mahirap na trabaho po yan sa Diba? bahay. Oo. So, kailangan ding i-reward ang sarili, no? So, pwedeng malaking bagay kung tayo'y mayroon talagang magandang pinagkakakitaan. Bakasyon. Okay. Punta tayo sa Hong Kong, let's say. Pero kung tayo naman ay medyo limited ang budget, Alam mo din dapat yun. meron din namang way to reward yourself. Punta ka sa Luneta, picnic kayo. Quezon City Memorial Circle. Yes, Ganda rin. Napaganda na yan, ano? Oo, napaganda na. Oo. Kailan din talagang mag-relax. Oo, Yes. importante para mabalanse. Oo. At siguro, Importansya ng work and play concept. Correct, oo. Okay. Yan, mapunta tayo dyan, ano? Bakit importante yung magtrabaho ka? And when I say magtrabaho, pwedeng estudyante, nag-aaral ng mabuti. Pero at the same time, mag-reward ka sa sarili mo. Kasi, lalo na, no, sa New Year's resolution, let's say, ang linagay mo sa New Year's resolution mo, gusto kong ma-promote by June. Kaya magtatrabaho talaga ako, magpapakitang gilas ako kay bossing. Dapat kasi, hindi lang yung promotion. Kasi minsan nakakapagod yun eh. Kung iisipin mo lang, gusto ko ma-promote. Dapat meron kang focus din na parang kasi pag na-promote ako, pwede na kaming magpunta sa Pansol. Yung maliliit lang, kahit sa Pansol lang, sa Laguna. Laguna. Ng
mga pamilya ko. Kasi may budget na ako dahil may increasean ako. Ayun. Diba? So, yun yung magiging motivation mo pang lalo. Yes. Keep your eyes on the prize. Parang ganun ang gusto kong sabihin. Tama. Parang gumigising ka para sa kanino. Yes. Oo. Exactly. Alright, we're now working on our plan for this year, mga kasama, hoping for the best, so to speak. And ano ba yung panundot natin, Coach Chris, on this one para talagang masimulan natin ng tama ang taon, 2014? Siguro, I would like to end this discussion by touching base on the topic na, okay, maganda yung plano. Kanina, napag-usapan na natin. Importante ang plano. So, let's work on our plan. Trabahuhin natin na kung ano yung listahan natin sa New Year's resolution, masunod natin. Pero, let's also bear in mind na kahit anong effort natin, kung hindi will ni God, hindi rin mangyayari. Siguro, ang i-share ko sa inyo, that's one of the things that I have learned in 2013. I-share ko lang po, no, para maging inspiration din sa ating mga tagapakinig. Ako po kasi yung tipong tao na very hardworking po ako. With all humility, no, hindi naman sa nagbubuhat ng bangko. Masyado po akong workaholic. To the extent na gusto ko lahat ng trabaho ko planchado. Kumbaga lahat kinokontrol ko. Ang problema, hindi ko na naisip, although ako po ay I have a good faith naman in relationship with God, no? Nakalimutan ko yung element na I should also trust Him. Kasi meron ding parte ang Diyos na nangyayari sa buhay natin. I agree. Diba? Because even if, let's say, sa larangan ng pag-ibig, kahit na ligawan mo ng ligawan to, ikaw ang pinakamabait na manliligaw, kung hindi talaga kayo para sa isa't isa at hindi will ni God, maging kayo. Oo. Di pa rin. Parang may panyo ka ba dyan, si Coach Chris? Joy, May panyo ka, Windel? Saglit lang, ha? Talagang ayaw. Napayak na ako kanina, si Joy naghahanap. Oo nga, mukhang si Joy may binasted Ituloy mo, Coach Chris, habang ninanamnam namin ang sinasabi mo. So, yun nga, ang gusto ko lang ipamahagi sa ating mga tagapakinig, you do your part to work hard. But at the end of the day, you also pray hard. Because what is best for you would happen and would be given to you. Pero syempre, you also have to exert a certain effort. Sasabihin ko palagi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero, vice versa, hindi ka pwedeng puro gawa na hindi mo pinapabayaan na ang Diyos ay makialam din sa buhay mo, no? Dahil syempre, will niya rin kung ano mangyayari sa atin. Sabihin, thy will be done. And I think, lahat tayo, hindi lang sa personal na experience ko, last year, November 8 to be exact, yun ata yung time na Tacloban or the Central Visayas ba ang na-hit ng super typhoon? Eastern Visayas? Eastern. Definitely, it's a very concrete example na kahit gaano tayo mag-impok, kahit gaano tayo magtrabaho, kayang-kayang mawala yan in a wink of an eye. So, kung will ng Diyos, talagang mangyayari. Amen. So, vice versa, hindi ko naman sinasabi. Baka kasi ang sabihin ng mga tagapakinig natin, so, ang ibig pala sabihin, wag na ako magtrabaho kasi kung will talaga ng Diyos na bigyan ako ng trabaho, bibigyan ako ng trabaho. Siyempre, kailangan ka rin maghanap ng paraan. Mas mainam lang na nakahanda tayo palagi. At nakapagpasalamat tayo sa Kanya. Yes. Napakaganda, Coach Kristan. Ready na ba kayong simulan? Kahit naka 5 days na tayo? At least, andyan na, yung mga... Ayan, alam niyo, ano bang tawag dyan? Mga proseso? Oo. Nilatag na ho namin sa inyo ang sundot ng pagmamahal para iporsige nyo ng buong sipag at tiyaga. Ngayon 2014 ang lahat. Si Pards, nakikita ko na yung kutitap ng kanyang mata. Nangangahulugan na meron na siyang magandang prospect. Si Rod Marcelino namin, sabi ni Boss Janil, na 0 sticks na
Si Rod ha? Si Zero Rod? na? Marcelino? 0 stick na. Ay, naku. Ikaw, 3 pa lang, ha? Congratulations. Malapit na. 3 kills. Ay, 3 sticks a day. Pero si Rod, 0 sticks na. Wow na wow. Kaya fresh na fresh siya ngayon. Nakita mo kanina, nag-news ka siya. Ibang klase, nasilaw ko pagkasalubong ko. Maganda simula ng taon. And of course, masama, ever radiant and energetic, our resident practical coach sa Good Morning Metro Manila, si Coach Cristan, for your parting words, please. Yes, so for me lang po, happy 2014 and good luck to all our plans, and I hope that all our plans would really be realized for this year. Thank you very much. Saan ka pwedeng tawagan, Coach Chris? Yeah, ako po ay pwede nyo tawagan sa landline 404-5885. Email nyo po ako sa info@practicalcoachingbykristan.com or practicalcoachingbykristan@yahoo.com. So yung aking kupong Chris ay CRIS. Pwede nyo rin po ako i-like sa Facebook. You just search in the search button of Facebook, Practical Coaching by Cristan. That's right. Thank you very much, Coach Chris. Maraming salamat po. Happy New Year once po. again. Ayan, salamat. At talagang marami at fruitful. Yung Talaga. Sunday. Nakakatuwa naman parts na yun nga, pagkatapos po ng isang taon 2013, maraming pagsubok, marami hong mga pagkadapa masasabi, pero nakabangon pa rin tayo, lahat masaya pa rin, ha? Basta si kasama Kiko, abay talagang blessed siya. Sa Andiyan na ba? kanyang baby boy. Kita mo na yan, no? Congratulations. Blessing. Mamaya, Sir Kiko, malikdam. At papaano? Di hanggang sa muli, Coach Chris and partner Joy, thank you very much. Ayan, isang magandang araw ng Sunday. Huwag mo natin kalimutan. Ngayon ho ay Sunday, magtungo tayo sa church. At ako po, paalam na mula ho dyan sa Cagayan. Diyan ho ang Calo Cave. Ako po si Joy Garcia. Thank you, kasama Joy. Thank you kay Windel, kay Engineer Ruel, at sa lahat ng mga OJT's writer dito. Salamat po na marami sa transmitter boys and girls natin, ha? Boys lang pala sila ron. May dumadalaw lang na girls. Pagpo sa Occidental Mindoro, home of the Tamaraw, ako si Buddy Overas. Happy New Year, everybody. Good morning, Metro Manila. Good morning, Metro Manila! Sumainyo ang Good Morning Metro Manila. Maagang saya, maagang biyaya. Good morning, Metro Manila! Hanggang sa susunod na linggo mga kasama, dito lamang sa bagong DZXL 558.